Nangyari din po sa akin yun eh. Yung parang akala ko binabangungot ako, pero kitang-kita ko binubuhat ako ng white lady. Parang ganyan, yung ginanon talaga ako. Tapos nung binagsak niya ako, yun yung posisyon ko nung nagising ako. So, pag ganun ho ba, possible na yun, nag-astral travel ako, tapos papasukan yung katawan? May specific period lang kasi yung kaluluwa mo na dapat umalis. Wala sa katawan mo. So pagka medyo overtime na, yun yung time na pwedeng pumasok na yung ibang spirits. Although meron tayong cord, pero may tendency pa rin. Wow. Lalo na yun na nga kung mahina ang katawan, mahina ang faith. Ayun. May clouded ang mind. Marami kasi yan, yung 7 chakras natin. Pag hindi yan balance, may tendency ka talagang sapian. Lalo na pagka hindi balance yung sacral. Okay. Madali talagang sapian. Bakit ho may mga espiritu na hindi nakakaalis? Yung kailangan pa nilang sumabay sa iba para lang makalabas sa lugar na yun? Yun yung sinasabi natin na minsan wala silang knowledge. Hindi nila alam kung paano sila aalis. Minsan naman yun, may nagbabantay nga na phantom. Wait lang po, paano po pag walang knowledge? Pag naging espiritu ho kayo, mawawala na yung alam nyo sa mundo, gano'n? Pwedeng ganun. Kaya lang yung iba kasi, katulad yung mga tragic deaths, ang natatandaan na lang nila pa ulit-ulit yung tragic death. So nagiging natatrap sila dun sa lugar, hindi sila makaalis. Kahit iba na yung pangyayari sa Kahit lugar, iba sa present. So ang ginagawa naman dun sa ganun, dapat talaga dadasalan. And then yung ipinagpapamisa talaga, kung alam mo yung pangalan, or patungkol lang sa kanya, yun yung tinatawag nating merits. Nakakatulong kasi yung merits, lalo na sa mga suicidal victims din. Okay. Nakakatulong siya. Tapos pag ganun po, parang makakahanap sila ng way lumabas.